Yahoo! Hello, hello, hello mga masters and mga ka-G! Good morning, good morning, good morning, good morning po sa inyo lahat dyan sa Pilipinas at sa buong Asian countries at kung saan man kayong lupalop ng ating daigdig ay hayaan niyo muna kami ni G, the green girly cutie patuti iguana, na batiin po kayo ng good morning, good noon, good afternoon, good evening, at good night na po sa mga handang-handa na matulog. Dahil ano naman namin na gabi na sa inyo. At dahil gabi na po ay you deserve a good rest. Pero syempre, sa mga available pa po ay hihingin ko lang muna ang inyong 12 minutes para sa ating another episode ng ating G and Daddy Health and Lifestyle Tips. So magpapatuloy lang po tayo sa ating lecture at ako po ay nagpapasalamat talaga sa pagsama sa amin sa aming trip sa Las Vegas, Nevada. Meron kaming 5 or 6 days kami sa Vegas and doon tayo nag-live. Nakita niyo rin po si G natin na naglalakad-lakad po sa backyard ng aking uncle, sa bahay ng uncle ko. O, di ba? So, syempre, nakita nyo full view kung ano po yung itsura ng G natin na siya po ay nag-enjoy sa kanyang pag-akit-akit sa mga puno at paglakad-lakad po sa turf or sa artificial grass. At nag-enjoy din po si G. Lumabas yung mga tunay na kulay ni G dahil po siya ay nakakita ng sunlight. A really, really good source of sunlight na hindi po artificial. Kaya po, congratulations din po kay G dahil po siya ay nakapagbakasyon sa Las Vegas, Nevada, USA. Ayun na, ano na po. Sobrang 12 hours na po yung biyahe namin kasi syempre we're not hindi naman kami nagmamadali. Syempre nakita din ni G si Papa Leo, si Sir Leo Travel and Music. Ayun, nakita niya personal at nahawakan din po siya ni Papa Leo. Ayan, so let's proceed sa ating topic for today. Syempre, may mga na-discuss po tayo ng mga lectures natin last time. So, for how many days na po tayo? So, syempre, ito pa ang kailangan natin. Okay, avoid headache, avoiding triggers. So, ating topic pala is how can we prevent headaches, 'di ba? So marami tayo, may mga exercise, sleep management, sleep, limit caffeine, hydrate, keep a headache diary, avoid triggers. Pag sinabi natin avoid triggers, ayun na-discuss na rin natin pala ito. Consider supplements, diet, drink water, apply heat or cold. Ayun, may mga ganun-ganun po. So saan ba tayo? Sa avoid triggers ata tayo, di ba? Okay. So anong avoid triggers? So halimbawa, mga avoid triggers is yung mga sound, music, yung mga bright na mga ilaw, yung mga vibrations na magkukos po ng imbalance po sa ating hearing or sa ating ears. O kung minsan po ay usually yung mga music talaga na magkakos ng headache, or avoid syempre ang stress. Kung alam mo na po na ikaw po ay mapapasalang sa very stressful situation, ay try mo na pong medyo tumalikod na ng konti at iwasan. Kasi syempre, alam mo naman, everyday life natin, na meron tayong mga tao na kailangan nating iwasan, or meron tayong mga situations na alam na natin na ito po ay mag-uumpisa naman po ng another, meron kayong pag-uusapan na hindi sang-ayon sa iyong prinsipyo. Ay kung mga ganun, iwasan nyo na po. Try nyo na pong tumalikod at syempre accept nyo ng fact na kailangan iwasan po yan. Ano pa po? Siyempre, pag sobrang mainit ka na lugar, extreme temperature. So, halimbawa, ay nasa loob ka ng office or sa school or sa kotse or sa kwarto nyo or sa bahay nyo, na sobrang lamig yung panahon, sobrang lamig po yung aircon or sobrang lamig or sobrang init, let's say, vice versa. Bigla kang lumabas kasi may kailangan kang bilhin, extreme ang temperature. So, nung sa loob ka ng kwarto nyo ay, halimbawa dito sa amin, syempre may heater kasi winter na. Paglabas ko sa aming clinic ay sobrang lamig. Ayun ang mga trigger points na medyo may shift of temperature or shift of environment. Yan ang ating iiwasan, mga masters and mga ka-G. So, kailangan talaga mag-prepare. Kung alam niyo na pong meron na change of temperature, magdala po kayo ng jacket or magdala po kayo ng raincoat or kung umuulan man dyan, or
sweatshirt, or kung gusto nyo ay magpalit kayo ng damit. Kasi siyempre mainit, malamig, o di ba? So ano pa? So siyempre triggers, meron namang mga tao diyan na alam nila na pag kumakain po sila ng certain food ay nagkaka-headache sila. So yun isa sa mga triggering factor kung bakit ka nag-headache. O syempre, iwasan mo na yan kasi pag kinain mo yan, alam mo naman magkaka-headache ka, o di ba? Ano pa ba? Syempre kung meron kang tao na iniiwasan talaga, alam mo ay syempre, kung minsan ay baliktad ang ating feelings, kung kumbaga parang ayaw mo sa kanya pero sa loob pala ng puso mo siya pala yung gusto mo, o di ba? Yan pala nagbibigay ng stress kasi pag nakikita mo, parang naglilihi ka, parang ayaw mo makita, pero pag hindi mo naman makita, ay tumitibok-tibok naman yung puso mo kasi nami-miss mo, di ba? O di ba? So, yan po ang ating mga factors. Marami pa. Caffeine is also a factor. Alcohol or ano pa ba yung mga factors dyan? Maraming mga triggering factors po na makapag-contribute sa headache. Okay, so syempre, consider supplements. So for the past lectures natin, marami tayo na lecture about supplementation, kung ano yung mga vitamins and minerals na kailangan po natin. Ayun, so meron dyan sa atin kung minsan ay very very poor diet talaga, or very very poor nutrition talaga. So I do recommend you mag-research po kayo or back view po kamo mag replay. Pareho pala 'yon. Mag-replay pala kayo sa ating mga previous na mga episodes dahil marami tayong lecture doon tungkol sa vitamins and minerals, mga benefits niya. So kailangan talaga nating ma-explore natin ang mga supplements kasi po maraming iba't iba yung mga supplements at ito po ay makakatulong din po dahil po kulang po tayo sa certain minerals or vitamins kasi hindi natin na-provide yan sa ating katawan, kaya po ay it's time for us na para ibigay po yan sa katawan natin. Ayun, sabi po ni G, siya po ay nakikinig at sa oras na ito, sa point na ito, kung kayo po ay nakikinig at naririnig niyo po ang aking boses, ay pakipalagay naman po ng heart sa baba. Mag-heart kayo sa comment section para malaman ko na nandyan po kayo. Ayun. Maraming salamat ulit sa inyong full love and support sa ating daily premiere ng ating G and Daddy Health and Lifestyle Tips. O syempre, drink water. Kailangan talaga ang drink water kasi isa sa mga epekto pag tayo po ay hindi po well hydrated ay yung kulang tayo sa fluids or water. Kaya po, tandaan po natin, 75 to 85% of our body is made up of water. Okay, liquids po yan. Kahit yung mundo natin, yung Earth, is also made of 75 to 85% water. Naka-float lang po tayo yung mga islands and mga continents dyan. The same way din sa ating organs. Okay? Our organs also are protected and they also need to be hydrated. Sometimes the liquids, they need to protect those organs para po hindi po siya ma-puncture or hindi po siya ma-damage. So especially yung ating brain, mga masters, kasi meron tayong fluids. Cerebrospinal fluids natin is made of water. O diba? Yung ating mga joints, cartilages natin is made of fluids. At marami pong part ng katawan natin ang made of fluids. Ang kidney po natin ay kailangan po na hydrated po yan. Okay? So, kailangan talaga mas marami po at 75 abundant po. Well-hydrated po tayo. So, kailangan po tayong uminom ng liquids or water at least 6 to 8 glasses a day, or that is about let's say 1.5 to 2 liters of water a day. So, as much as possible, mas maganda po yung water. Na-discuss naman natin yan for previously kung ano po yung mga options, kung ano po yung pwedeng inumin. Kung may meron kasing iba dyan na ayaw nila ng tubig, gusto nila may flavor. So may mga options naman dyan na pwedeng i-add sa ating iniinom na tubig para magkaroon ng flavor. Okay? So, avoid eye strain. Ano bang ibig sabihin ng avoid eye strain? So, pag sinabi natin avoid eye strain, ay
kailangan po natin sandali, nabilaukan po ako. So, yung mga very very harmful colors po. O halimbawa may mga puzzles ka dyan na maliliit or may binabasa kang book or may mga articles po sa YouTube or yung pinapanoodan mo. Siyempre, ang ating cellphone po, ang ating siyempre may merong ultraviolet rays po, radiation, yan po ay nakakos ng eye strain sa mata natin. At siyempre, bawal kung as much as possible, wag na po kayong pagkagising nyo sa umaga, cellphone agad yung hawak or patay yung ilaw sa gabi at may cellphone na super yung ilaw. So eye strain din po 'yan, di ba? So avoid ng eye strain kasi makakapag-cause pa rin po 'yan. Talaga ng sakit sa ulo. Okay? Yung eye strain ay yung mga ayaw, yung mga very harmful na mga colors, words, letters, the super maliit na yung mata mo ay talagang mag-a-adjust, mahirapan mag-adjust, kaya nagsistrain po ang ating muscle sa mata. Okay? So, meron din meron din tayong mga relaxation na mga pwedeng gawin at yan ang ating topic sa susunod natin. Bukas, ang ating relaxation. Kung paano natin ma-relax ang katawan natin, magbibigay tayo ng mga examples para po tayo ay ma-avoid, ma-prevent natin yung sakit sa ulo or headache. Okay? So hanggang dito na po tayo mga masters and mga ka-G. I'm very very happy na nagkita ulit tayo dito. Siyempre sa bahay na po kami. Sa totoong bahay ni G. Na ito po ang kanyang favorite na lugar. Alright, this is your one and only Master Worm. And of course, G, the green girly cutie patootie iguana. God is great! Yahoo!